Masamang balita po talaga, ano? Hindi na po na-renew o hindi na marirenew ang aking work permit. Hindi na talaga ni-renew ng employer Kabayan. Kumusta kabayan? This is Dads from Dads Info TV. Siguro medyo nagtataka kayo kung bakit ko kinukuha ng pictures yung mga appliances, yung mga gamit namin dito sa bahay. Kasi naman kabayan, masamang balita po talaga, hindi na po na-renew o hindi na marirenew ang aking work permit. Hindi na talaga ni-renew ng employer Kabayan. So, ang expiration ng aking work permit is hanggang na lang, August 8. So, ano ba ngayon? Halos katapusan na June, next week. 4th week of June, tapos July. Ayun na. Halos isang buwan na lang mahigit kabayan ay kailangan na namin lisanin tong Canada. Kaya naman, bago pa mangyari yun, bago tayo dumating sa puntong yun, ay kailangan na namin i-dispose yung mga gamit, Kasi yung mga gamit na to, tulad itong TV, meron pa dito sa sofa, meron pang dining table, good for two, ay provided ng aming employer, Pero hindi to libre, binayaran din namin to. So, kailangan namin i-dispose bago dumating yung punto na kailangan na naming lisanin ang Canada. At saka kailangan ko din magpaalam sa aming administrator dito sa apartment na ito. Kailangan magbigay ng 60 days notice bago tayo kailangan umalis. 60 days notice kabayan. Okay? So, papakita ko sa inyo kung ano yung mga gamit namin dito na kailangan namin i-dispose. Okay, kagaya nitong TV, 40 inches TV. Meron pang stand, tsaka meron ding vacuum. At sa bandang dito, sa may bandang kanan, pakita ko sa inyo. At ito yun, sinasabi ko sa inyo, sofa. Sarap ng sofa na to. 3-seaters na sofa, Binibenta ko lang ng $200 o siguro hanggang 200, 220 or 250, depende sa sinong may mataas na offer. Halos hindi siya gamit, walang mancha, Sayang Bihira lang kami naupo dito, minsan lang kasi lagi lang ako sa kwarto So ito yung isa sa mga sa mga dahilan na dapat talaga natin i-dispose na yung mga gamit na to. Kasi napaka-bulky, hindi pwedeng bit-bitin pauwi ng Pilipinas. At saka dito sa may bandang banda, ay yung namin, yung good for two na dining table, round siya. Pero ito, napo-fold to napo-fold siya. Bukod dun sa gamit sa ibabaw, hindi kasali yun. Gamit ng kasama ko. Tapos sa may kusina, ayan, meron ding microwave, rice cooker, oven toaster, yun. Kailangan na i-dispose. Ang hindi lang sa amin dito ay yung ref at saka yung tawag nito, electric stove. So, pati sa kwarto din kabayan ay nag-aayos rin ako. At yung bisikleta ko, pinag-iisipan ko pa Siguro last minute na kasi
May isang buwan pa naman eh, sayang din. Pwede tayong lumabas, gumala, ano. Pakita ko sa inyo yung ano, yung kwarto ko. So yung kwarto ko, ano, pasensya na, medyo magulo. Ayan, binibinta ko rin yung kama, pati yung frame, yung mga meron ding mga ano, appliances na binigay sa akin ng employer during Christmas. Pati ding itong ano, tawag dito, cabinet para sa mga damit. So kailangan ko kunan ng picture at i-post ko sa online. Kaya sa FB Market, saka may isang platform pa na pwede tayong mag-post ng mga online stuff, no, for ano, selling stuff. Ay, so ayun na nga, no. Dahil nga wala na talagang pag-asa, kailangan naming lisanin tong lugar na to. So kailangan i-dispose. Hindi ko alam kung magkano presyo nitong kama na to eh. Ganda eh. Kasama na yung may frame pa. Kasi nung dumating kami dito kabayan, ay kinumplito talaga ito ng aking employer. Ano? Pero hindi ito libre ha. Salary reduction. Pero naka-discount kami ng malaki. Kasi mabait din yung aming employer. Binigyan kami ng malaking discount. So ito naman. Mabait yung employer namin during Christmas, namimigay. Ayan, mga hindi ko na nagamit. Ano ba ito? Handheld massage to eh. Handheld massager. Ito, mga utensil. Ito, pang... ano ba ito? Vegetable slicer. Ayan. Sayang din. Maaari pa nating... pakinabangan yan, baka may benta natin siguro $20, $30. So, sayang din, ano? So, every dollars is count. So, ano ba talagang nangyari, ano? Tataka kayo kung bakit kailangan nating lumisan na. So, wala na talagang pag-asa, hindi na na-renew. Hindi na ako nagsisisi na pumunta dito sa Canada, ano? Dumating kasi kami dito, high spirit eh. Tapos, yung sumunod na taon, dumating kami 2023, August. So, yung sumunod na taon, doon na nag-umpisa ang mga masasamang balita tulad ng pagbabawas sa temporary foreign workers. Hinihigpitan na, di na pwede i-renew yung mga low wage na mga temporary foreign workers. Doon sa mga lugar na mataas ang employment rate, kailangan mababa sa 6%. Yun, pwede kayo i-renew na employer mo. Kapag tumaas sa 6% yung unemployment rate ng isang city, ay hindi na maaring i-renew o mag-hire ang isang employer ng mga temporary foreign workers. Yun, ang laki talaga ng epekto nun sa mga temporary workers, ano? Yung policy na yun. At yung isa sanang inasahan namin ay yung RCIP o tinatawag na Rural Community Immigration Pilot Program. Ngunit kasamang palad ay hindi napasali ang sales o retail industry, which is dito ako nagtatrabaho. Sa Canadian Tires kasi ako eh. So, nabilong siya dun sa industry na retail. Hindi siya napasali doon sa mga industry na ano bang tawag yan? Sa mga industry na in demand ng Sudbury para sa programa na RCIP na tinatawag na Rural Community Immigration Pilot Program. So, wala na. Wala na ibang pathway na maaring applyan kasi running out of time na, no? Sayang yung 2 taon. High spirit pa naman ako nung dumating dito. Kasi nga, akala ko, may pathway para maging PR. Ngunit wala din. Sayang, ano? Pero, however, kahit na magsara man ang pinto
Kung mayroong mga katulad nito, may nagsarang pinto para sa atin, ito ang mga mensahe ko sa mga temporary foreign workers na mga kababayan ko nandito sa Canada. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Magsara man ng isang pinto, tiwala lang sa Diyos. At ang Diyos ay magbubukas ng panibagong pinto, panibagong opportunity para sa atin. Hindi man sa Canada, baka sa ibang lugar. No? Pilipinas o baka sa ibang bansa man yan. Ang pagpunta ko dito sa Canada ay hindi talaga sabihin na nating bad timing. Kasi okay naman kami sa Dubai. 2019 pa kasi ako nag-apply. Tapos ang daming mga along the way, mga obstacle. Dumating pa yung pandemic. So nakaalis ako, 2022 na. Which is malaki na din ang aking anak, hindi na nakinabang sa mga benefits dito sa Canada, college na. So walang na makukuha ang benefits Pero kung mga anak mo ay malilit pa, pwede siguro kasi libre yung school dito. At saka may dalawang option, pwede umuwi ng Pilipinas saka babalik ng Dubai. Which is sa Dubai naman malaki talaga kinikita ko doon compared dito sa Canada. Pero yun nga, sana huwag kayong mawala ng pag-asa. Hindi naman katapusan ng mundo kapag umalis tayo ng Canada Ang katunayan nga nito, kawalan tayo mga Pilipino sa mga employer natin. Kasi kitang-kita ko kung paano ang galawan ng mga manggagawang Pilipino. Subok na tayo Iba ang dedikasyon ng mga manggagawang Pilipino. Iba ang sipag ng mga Pilipino OFW compare sa ibang lahi. Malayo. Kaya hindi kawalan ang Canada pag nawala tayo. Ang tunayan, tayo ang kawalan ng Canada. kawalan ng sa mga employer. Kasi gusto talaga nila mga Pilipino ito lang magawa Kaya tuloy pa rin ang laban kahit magsara man ang pinto dito sa Canada. Siguro hindi pa time na maging permanent dito sa Canada So hindi naman ibig sabihin dito dito magtatapos ang ating mga pangarap sa buhay. So yun lang natin tatatandaan. Huwag tayo mawala ng pag-asa at saka tiwala sa Diyos. Mas mapagaan kasi ang ating kalooban kabayan kapag mga problema mo, ilapit mo sa Diyos, lift up to the Lord. Ay, gagaan ang mo, pakiramdam mo. Kahit sa mga ganitong mga dinadaanan natin ng mga problema, So, ganun talaga wala tayong magagawa Tanggap na natin, o dapat tanggapin natin ang ating status na temporary foreign workers. Doon pa lang sa unang word, temporary, which is dapat na natin tanggapin na walang kasiguraduan yung pathway na ito. Lalong-lalo kapag low wage ka. Pero pag skill ka kabayan, tuloy mo lang yan. Tuloy mo lang ang sipag dito sa Canada. So ito, ipipicturean ko ulit ito. Yan, mga gamit. Ang dami ko kasing napundar na gamit. Kasi nga, sa Canadian Tires ako, meron akong mga nabili ng mga gamit na mga mura kasi. Kaya, ito yung mga problema din kapag marami ka napundar na gamit. Kaya kapag hindi pa talaga permanent yung status mo, dahan-dahan muna. Dahan-dahan sa pagpundar ng mga gamit. Kasi pag dumating ang panahon na kailangan mo nang i-dispose, mahirap. Sayang pakawalan. Kasi napamahal na yun. May mga sentimental value. So, ganun talaga Wala tayong magagawa. Susubok na lang tayo sa ibang lugar. Okay? So,
Ay. So, yan lang kabayan. Ako'y magpapaalam muna. Ayusin ko muna to. Kailangan nating i-post to sa online. Okay? So, this is Dads from Dads Info TV. See you soon. Shukran.